Magandang oras po sa inyong lahat, mga kabayan. Saan man panig kayo ng daigdig, aabutin kayo ng mabuting balita na iahayag sa inyo ni Pastor Pedring de Leon Torres ng Bulacan Christian Ministry. Magandang oras po sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, pangunahin niyo po kami at kayo po magturo sa amin at lubusan namin maunawaan ang aming ipahayag na iyong banal ebanghelyo at ito'y mangusap sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, hallelujah, amen, hallelujah, purihin ka Panginoon. Thank you, Lord. Opo, hindi na po natin pahabaan ang introduction. Ang pagmamahal ng isang ama sa anak, yun po, pag-ibig, panahon na po ng pag-ibig ngayon, Pebrero, mapasok na po, bukas na, makalawa, okay na. Tunay po na ang pagmamahal o ang pag-ibig ng isang ama, marami po siyang isasakripisyo. Ito po ay kinakatawan ni Jairo sa Marcos 5, 21, 22, 39. Opo, magiging pahapyo po iba, no? Dahil pagka babasahin natin lahat, masyadong haba, mainip kayo. Okay. Sa verse 31, muling tumawid si Jesus sa ibayo, nasa baybay pa lamang, nasa baybay pa siya ng laway, pinagkakaguluhan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatirapa sa kanyang harapan. 23, at ang samo, agaw buhay ang anak ko, dalagita, kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman po si Jesus. Tuloy na 39. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama at ina ng bata at sa tatlong alagad na siyang pumasok sa kinaroroonan ng bata. Tingnan po ninyo, pinagtawanan si Jesus Christ nang sinabi niyang natutulog lamang ang bata, nananangis ang mga naroon sa bahay. Opo, nagkakagulo sila dahil namatay ang batang 12 taong gulang. Hinawakan niya ang kamay at sinabi, talita kumi, na ibig sabihin, ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ng bata at lumakad at siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kahit kanino. Inyutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Tingnan po ninyo yun, ano? Itong pinuno ng sinagoga, maging sa kapanahunan natin ngayon, pagka ikaw ay nag-iba ng iyong relihiyon at iyong kanilang kinakalaban ay inyo pang nilapitan, tatanggalin ka sa iyong pagiging pinuno ng iyong relihiyon. Lahat ng kinakamtan mo, babawiin sa iyo. Lahat ng iyong kasaganaan. Hindi po yung tiningnan ni Jairo. Ang tiningnan niya yung kanyang anak na naghihingalo nang siya'y umalis. Ay hindi ba sa buhay natin, ba't ka ba'y kaalis pa yung anak mo naghihingalo? Ay siyempre, ba't ko naman pababayaan na ang aking anak ay gano'n na lamang hindi ako makagawa ng paraan, ay samantalang ako'y may narinig si Jesus ay gumagawa ng himala at ako'y nananampalataya sa kanya. Kaya siya po ay nagdesisyon, hinanap si Jesus Christ at ang matagpuan niya sa maraming tao, siya nagpatira pa at humingi ng awa upang siya'y samahan. Kaya lumakad siya kasama si Jesus. Yun po ang pinagmumula na sinasabi kong lumakad ka kasama ang Diyos.
Makikita po ninyo ang kaibahan ng mayroong tunay na pananalig at pananampalataya dahil ang pananampalataya dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kung hindi po nakarating kay Jairo ang patotoo, paano po siyang makakapanampalataya? Katulad po ito, hinahayag ko sa inyo ang salita ng Diyos upang kayo sumampalataya na si Jesus ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ng Jesus. Tulad po ng isang ama, ang ating amang Diyos na sa langit, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad po ng pagsasakripisyo ng isang ama sa kanyang anak. Ganyan po ang ginawa ng ama na nasa langit. Gayon din po ang ginawa ng ama na si Jairo na kung mawala sa akin yan lahat ng aking nakakamtang kasaganaan, mabuhay lamang ang aking anak. Tunay na mabubuhay siya pagka pinatungan ng kamay ni Jesus Christ. Yun po ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Maging kayo man po, kayo na kinakausap ng Diyos. Kung ano ang inyong pananampalataya, kung mayroong mang kayong dalahin, sa Diyos niyo po ilapit. Ano man ang inyong klase ng inyong pamumuhay, ikaw man ay dakila, ikaw man ay pinuno, ikaw man ay makapangyarihan, ikaw man ay mayaman at ikaw man ay aba, aabutin ka ng Diyos. Dahil ang Diyos walang itinatangi. Pantay-pantay sa Kanya, basta lumapit ka, lalapitan ka niya. Iyan po ang Diyos na ating pinapupurihan, niluluwalhati at pinapasalamatan. Basahin niyo pong lahat yun para lubusan ninyong maunawaan at kayo'y pagpalaing lubos ang Panginoon. Totoo po ang Diyos na ating pinapupurihan, niluluwalhati at pinasasalamatan. Ganyan po ang pag-ibig ng isang ama sa kanyang anak. Mabuhay upang siya'y magkamit ng kasaganaan sa kanyang buhay. Ganyan po ang Diyos natin. Amen? To God be the glory, papuri ay sa Diyos. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy mo pagpalain ang bawat isa sa amin. Sa ngalo ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Lumakad kang kasama ang Diyos. Lahat po ng papuri, parangal at pasasalamat ay sa Panginoon mauhol. Pag-ibig ng isang ama, pagmamahal. To God be the glory, papuri sa Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos.